Yung slogan ng Philadelphia 76ers na "Trust the process" para mas bagay sa Golden State Warriors yon. Dahil noong 2011 hanggang 2014, alam natin na halos pinagharian yan ng Big Three ng Miami Heat dahil sa 4 na taon na yan, sila ang nasa finals. Habang ang ibang contenders tulad ng San Antonio Spurs, Indiana Pacers, Chicago Bulls, Dallas Mavericks at ang batang Oklahoma City Thunder, lahat sila sinusubukang pabagsakin ng Miami. Pero ang tanong, habang lahat ay nakatingin sa laban ng mga malalakas, nasaan ang Warriors nun? Isang team na halos walang pumapansin. May mga player na hindi pa kilala. Ni walang Warriors fans, may kilala pa ako, hindi alam na may team na Golden State Warriors. At aminin na natin na madaming naging NBA fans lang mula 2015. So ano nga bang estado ng Warriors bago sila magsimulang tumira sa NBA Finals ng 5 sunod na taon? Nang hindi sila kumukuha ng madaming superstar para makabuo ng super team. Tara, pagkwentuhan natin. Defensive rebound, Barron. 5 seconds to go. Warriors won't call time. Monte for the win. Yes! Warriors have won at the buzzer by Monte Ellis. Unahin na natin ang taong 2010 to 2011 season. Sa panahon na yan, ang Warriors ay binubuo ni Monte Ellis, ang kanilang number 1 scorer na may 24 points per game, ang sophomore player na si Steph Curry, ang second leading scorer ng team na may 18 points per game, nandyan din si Dorell Wright, David Lee at Andrins Biedrins bilang starting center. Ang coach nila noon ay si Keith Smart. Ang backcourt duo ni na Ellis at Steph ay isa sa mga high-scoring backcourt noon sa liga. Wala silang problema sa opensa. Pasok pa nga sila sa top 10 sa scoring na may 103.4 points per game. Pero ang problema, halos wala silang depensa. Pang 26 sa buong NBA sa defensive rating. Malakas nga sila umiskor pero lumalakas din umiskor ang kalaban nila pag sila ang kaharap. Edi wala din. Nasamahan pa yan ng mga injuries ni na Steph, David Lee at nung sentro nila. Kaya yon, nagtapos lang sila ng may 36 wins at 46 losses at pang 12 sa standings. Kaya hindi sila nakapasok sa playoffs nung taon na yon. Noong sumunod na taon, 2011 to 2012 season, nagsisimula nang gumalaw ang Golden State. Na-hire si Bob Myers bilang general manager ng team at kinuha si Mark Jackson bilang kanilang bagong head coach kapalit ni Keith Smart. Nakuha nila sa draft si Klay Thompson bilang kanilang 11th overall pick. Ang isa sa pinakamagiging importanteng sangkap na kailangan ng team para sa tunay na process. Shorted ang season dahil sa NBA lockout. Hindi pa din maganda ang season ng koponan. Nasa adjustment phase pa din sila at dahil sa kakulangan nila sa depensa, dito na gumawa ng mahirap na desisyon ang front office ng Golden State. Masyadong maliit ang tandem ni na Ellis at Curry. Kailangang i-give up ang isa sa kanila para makakuha ng legit big man para ma-improve ang depensa. Kailangan mamili kung ang current leading scorer ng team na si Monte Ellis o ang pwedeng maging future ng team na si Stephen Curry. Pero sumugal ang Warriors sa batang Steph at binitawan ang kanilang number 1 guy at tinrade papuntang Milwaukee Bucks kapalit ni Andrew Bogut at Stephen Jackson. Pero si Jackson na-trade din agad kapalit ni Richard Jefferson. Pero hindi lahat ng Warriors fans masaya sa desisyon ng management. Madaming nagalit at may time na nabupa si Joe Lacob, ang team owner ng Warriors, sa jersey retirement ni Chris Mullins. Dahil nung season ding yon, nakapaglaro lang si Steph Curry ng 26 games dahil pa din sa ankle injury. Nagsimula tuloy magduda ang mga fans kung tama ba ang naging desisyon ng front office. 23 wins and 43 losses lang sila nung season na yon at again, hindi sila nakapasok sa playoffs. Pero nung 2012 to 2013 season, ito na yung season na dapat patunayan ni Stephen Curry na hindi nagkamali ang management sa naging desisyon nila. At ang buong koponan ay handa nang umalis sa pagiging lottery team. Sinimulan nila ito sa draft night nang piliin nila sa draft si Harrison Barnes bilang kanilang 7th pick, Fistus Ezeli bilang 30th at si Draymond Green bilang 35th pick. At sa season na yon, unti-unti nang nagbubunga ang mga process nila. Naging healthy na ang mga players. Nag-average na si Steph Curry sa season na yon ng almost 23 points per game. Sinundan ni David Lee na may 18 points per game. Nag-improves ang sophomore player Klay Thompson na meron ng 16.6 points per game. At dahil sa injuries ni Andrew Bogut na naglaro lang ng 32 games noon, madalas gumagamit ng small ball ang team kaya naging fast-paced ang style ng laro nila. Samahan pa ng mga effective bench players like Jarrett Jack, Harrison Barnes at Draymond Green. Natapos nila ang season na may 47-35 win-loss record na pang-anim sa West standings.
At nakalaban nila sa first round ang third seed na Denver Nuggets na pinapangunahan noon ni Andre Iguodala. Na-upset nila ang Nuggets sa serye 4-2. Pero sa sumunod na serye against San Antonio Spurs, binigyan nila ng magandang laban ang pader na team noon na Spurs. Pero sa huli, natalo pa din sila 4-2. Pero ganun pa man, unti-unti nang lumilinaw ang future ng team. At nung 2013-2014 season, ang nagsilbing huling banta ng team sa buong liga na sasakupin na nila ang West sa susunod na 5 taon. Parang yung sinabi lang ni Patrick Beverley kay Steph na the next 5 years are mine. So off-season, nakuha nila si Andre Iguodala via signing trade. Na-acquire nila si Jermaine O'Neal at Maurice Spates. At mula sa team na walang depensa, naging pang-4 sila sa buong liga pagdating sa defensive rating. Natapos ang season na may 51-31 windows record at pang-6 ulit sa West. Back-to-back playoff appearance na malaking bagay na yan sa kanila dati dahil ang tagal nilang naging lottery team bago yan. At sa playoffs, nakaharap agad nila sa first round ang Lob City, Los Angeles Clippers na may Blake Griffin, DeAndre Jordan, JJ Redick, Jamal Crawford at Chris Paul. Nakipagdikdikan ng Warriors, umabot ang serye hanggang Game 7 pero nadali pa din sila ng Clippers. Pero ramdam na ng Warriors na ilang piece na lang ang kulang para maging legit title contender na ang buong team. At nung 2014-2015 season, nakuha na nila ang missing piece. Dito na nila hinire si Steve Kerr bilang kanilang bagong head coach kapalit ni Mark Jackson. Dinagdag nila sa team ang mga importanteng role players like Leandro Barbosa at Sean Livingston. Si Steph, MVP level na. Naging starter na si Draymond Green dahil sa injury ni David Lee. Mas lalong naging matinik sa tres si Klay Thompson. Naging ultimate glue guy na si Andrew Iguodala at under Steve Kerr, mas bumilis ang ball movement, mas dumami ang 3-point shooting, naging positionless na ang team. Halos nawala ng value ang mga big men sa NBA pag Warriors na ang kalaban dahil nahihirapan makipagsabayan sa bilis at liksi ng offense ng team. At dito na lumitaw ang slogan nilang strength in numbers. Tinapos ang season na may 67 wins. Nakuha ang first seed sa West, best record pa sa buong NBA. Dinumina ang playoffs hanggang NBA Finals at doon nila tinalo ang Cleveland Cavaliers para kunin ang kampyonato. At doon na din nagsimula ang dynasty ng team. Nagtala ng 73-9 win-loss record, natalo man sila noong 2016 Finals, sunundan naman nila yon ng back-to-back championship. Naging multiple MVP si Steph, nasundan pa ang kampyonato noong 2022 at pinagharian pa ang West ng madaming taon. Kaya habang ang ibang team ay bumubuo ng super team sa pamamagitan ng pagkuha ng mga superstars, ang Warriors, binild nila ang team na to through draft. Nag-improve ng mga players, pinagdaanan ng sangkatutak na injuries at dinaanan ng mga taon ng pagkatalo. At yes, kinuha nila si Kevin Durant pero wala pa si KD sa team, legit contender ng Warriors. Napatunayan nila yan na magkampiyon sila before and after Kevin Durant era. At bukod dyan, matyaga nilang hinintay ang perfect pieces at perfect timing. Pero it was worth the wait. Yung core na binuo nila, dinala naman sila sa 6 na NBA Finals at 4 na kampyonato. Pinatunayan nilang hindi isang tao o superstar lang ang magdadala sa team sa kampyonato, kundi ang teamwork at pagpapahalaga even sa pinakahuling player sa bench. Yan ang tunay na the process. Ikaw, anong favorite Golden State Warriors moment mo? Comment mo naman sa baba, paki-like and share naman ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.